Sa Pilipinas, hindi kumpleto ang anumang okasyon o selebrasyon kung wala ang masasarap na cake, mula sa mga birthday at anniversary hanggang sa mga kasalan at graduation. Ang cake ay isa din sa madalas na hinahain bilang merienda o dessert, maging sa mga tahanan o restaurant. At pag cake na ang pinag-uusapan, ang isa sa una nating maiisip ay ang red ribbon. Pero paano nga ba nagsimula ang Red Ribbon na isa sa kilalang bake shop ngayon sa Pilipinas? At yan ang ating aalamin ngayon sa video na ito. Pero bago tayo magsimula, gusto ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa ating channel, especially sa mga bago nating kaibigan na ngayon palang nabisita sa ating channel. Pa-like at pa-share na rin ang ating video kung mahilig ka sa mga ganitong topic at pa-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong video. Ang paggawa ng cake at pastry ay nagsimula bilang isa sa mga libangan ni Amalia Mercado. Madalas niyang ibinabahagi ang kanyang mga gawang cake at pastry sa mga kaibigan at kamag-anak tuwing may okasyon. Dahil sa kanyang husay sa paggawa ng masasarap na cake at pastry, madalas itong inaabangan ng kanyang mga bisita at kaibigan. Kaya naman ang ilan sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak ay nagtatanong kung maaari ba silang maka-order ng mga cake na kanyang ginagawa. Dahil dito nagsimula ng mag-order ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak. Di nagtagal ang simpleng libangan ay unti-unting naging isang negosyo. Katuwang ni Amalia Mercado ang kanyang asawang si Renato Mercado at ang kanilang 5 anak sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo. Si Teresita Moran, isa sa mga anak ng mag-asawang Mercado, ang nagpakita ng higit na interes sa pagtatayo ng bake shop dahil na rin sa impluwensya ng kanyang ina at hilig nito sa negosyo. Bata pa lang siya ay pangarap na niyang magtayo ng isang bake shop. Dahil sa pinagsamang interes at pangarap, pinag-aralan niya ang mga hakbang na kanyang gagawin para mapalago ang negosyong sinimulan ng kanyang inang si Amalia Mercado. Nagpasya sila ng kanyang ina upang maghanap ng isang mauupahang pwesto upang magbenta ng kanilang mga cake at pastry. Nakakita sila ng isang stall sa Timog Avenue, Quezon City na may sukat lamang na 32 square meter. At agad naman nila itong kinuha at ito na ang naging kauna-unahang branch ng Red Ribbon noong 1979. Naging mahirap ang simula ng mga unang taon ng kanilang negosyo. Minsan nga raw sa loob ng ilang araw, umaabot lamang sa 800 piso ang kanilang kita. Dahil sa determinasyon at tiwala sa kanilang produkto, unti-unting nakilala ang kanilang produkto sa lungsod Quezon. Hanggang sa parami ng parami ang tumatangkilik sa kanilang mga produkto. Dahil dito binili nila ang kalapit na espasyo na may 200 square meter para tugunan ang lumalaking demand sa kanilang produkto. Lalo na sa panahon ng Kapaskuhan at dumarating pa nga ang pagkakataon na sold out lahat ng cake nila tuwing Christmas at New Year. Ikaw kaalam, pakishare mo naman sa ating comment section kung anong produkto ng Red Ribbon ang paborito mo at madalas mong binibili. Dahil sa tagumpay na ito, naisipan nilang mag-expand sa ibang lugar at nagsimula na rin silang mag-offer ng franchise. Habang kasalukuyang gumaganda ang takbo ng kanilang negosyo. Napilitan namang lumipat ang pamilya sa Estados Unidos nang magsimula ang mga problema sa politika sa Pilipinas noong 1984. Pero nanatili ang ilang miyembro ng kanilang pamilya upang ipagpatuloy ang pagpapatakbo ng operasyon ng Red Ribbon dito sa Pilipinas. Habang nasa ibang bansa, ginamit din nila ang opportunity na magbukas ng branch sa Estados Unidos. Kaya noong 1984, nagbukas ang Red Ribbon ng kanilang unang tindahan sa labas ng Pilipinas sa West Coast, California. Ngunit hindi naging madali ang mga sumunod na pangyayari dahil dumaan sila sa trial and error, ngunit hindi nila ito sinukuan.
Kalaunan dahil na rin sa determination at tiwala sa kanilang produkto na kaya nilang makipagsabayan sa ibang bansa. Noong 1994, nagbukas sila ng kauna-unahang Red Ribbon branch sa Cebu. Nagkaroon din sila ng branch noong 1996 sa Cagayan de Oro. Nakapagbukas din sila ng kauna-unahang franchise noong 1999 sa Sucat, Parañaque. At noong 2002, ang Red Ribbon ay kinilala at nakatanggap ng award bilang the Most Promising Filipino Franchise Award mula sa Philippine Franchise Associations. At noong 2004, naabot ang Red Ribbon ang kanilang pang-100 branches sa Imus, Cavite. At sa parehong taon, ginawaran ng granted Outstanding Filipino Franchise of the Year, Food Category, Specialty, ang Red Ribbon. Outstanding Bake Shop Franchise at the Asia Pacific Excellence Awards naman noong 2005. Mula noon, patuloy na lumago ang Red Ribbon at nagkaroon ng 140 branches sa Pilipinas at 20 branches sa Estados Unidos. Bago pa ito maging bahagi at makuha ng Jollibee Foods Corporation noong 2005. Ang Jollibee Food Corporation ay isang malaking kumpanya ng fast food chain sa Pilipinas, kabilang ang Jollibee, Chowking, Greenwich, Mang Inasal, Burger King, Dunkin' Donuts, Red Ribbon at marami pang iba. Sa kasalukuyan, ang Jollibee Food Corporation ay ang nagmamay-ari ng Red Ribbon na mayroong 1,462 empleyado at kasalukuyang mayroong mahigit sa 500 branches sa buong mundo, kabilang na dito ang 39 branches sa Estados Unidos. Ang Jollibee Food Corporation ay patuloy na pinapaunlad ang Red Ribbon at nagpapakilala ng mga bagong produkto at serbisyo. Ang Red Ribbon ay isang halimbawa ng isang negosyo na nagsimula sa isang maliit na pangarap at naging isang matagumpay na kumpanya. Hanggang dito na lang ang ating video mga kaalam. Salamat sa pagsama hanggang sa dulo ng ating video. Comment mo na rin ang mga topic na gusto mong pag-usapan sa ating channel. Pa-click na rin ang like icon kung nagustuhan mo ang ating video today. Hanggang sa susunod na video, thank you for watching.